Nanawagan ang Simbahang Katolika sa mga mamamayan na samantalahin ng Semana Santa para magnilay at alalahanin ang mga salita ng Diyos. Isang paraan ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ay ang pagsisimba araw-araw. Sa pamamagitan naman nito ay mapapatatantin ng pananampalataya sa Diyos. Si Julius Lisampuru sa detalye. Kung Catholic Bishops Conference of the Philippines ang tatanungin, kasabay ng pagbabakasyon ay dapat samantalahin ng mga pamilya ang Holy Week bilang paraan upang patatagin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero hindi lang tuwing may okasyon dapat magtungo sa mga simbahan upang magdasal. Dapat araw-araw nating alalahanin ang may kapal, gaya ng kanyang araw-araw na pagbibigay ng biyaya at pagmamahal sa sanlibutan. Since it is also a family moment, that is also the best time, I think, to really remind each and every member of the family that this is not a mere pleasure trip, but if it is going to be a vacation, ayun na, sabi ni Father Anton kanina, make it a spiritual moment also for the family. Base sa obserbasyon ng CBCP at dahil na din sa pag-usad ng modernong panahon, tila unti-unti nang nakakalimutan ng mga Pilipino ang manampalataya. Kung nagsisimba man ang ilan sa atin, nakakatulog, nakikipagtsikahan at kadalasan ay hindi nakatuon ng atensyon sa homilya ng pari. Ang Holy Week ay hindi ginawa ng ating kaparian at mga papa para magbakasyon. Kaya ginawa yan sapagkat para magbakasyon kayo upang mabalikan nyo ang dinanas ng ating Hesus Kristo. Bigla lang dumami nung palaspas kahapon. Ako tuwing linggo 7:30 ang simba namin. Kukunti. Ang daming, kumbaga, bungi-bungi ang mga upuan yan. May mga upuan na walang tao talaga. So ang tao, nakakaisip lang pag may okasyon. Nakakapagdasal lang pag may sakit. Ang pagkukulang ay nasa ating mga Katoliko. Ang panawagan ngayon ng Simbahang Katolika, damhin ang mga salita ng Diyos na napupulot mula sa inyong pagsisimba. Mahalaga din nila sa panahong ito ang mangumpisal at pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Of course, the Church will always challenge us, the traditional activities of this the Holy Week, fasting, prayer and almsgiving, the traditional, as a sign of our renewal of our relationship with God, renewal of our relationship with our family, and our society. The cross reminds us of God who is rich, but He became poor, for our sake, so that by His poverty we can become rich. Let us reflect on that. The Year of the Poor, it reminds us also of our poverty. Not only material poverty, but our innate poverty. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.